Ang misteryosong dungeon na sobrang nagpapahirap kay Soho dahil kailangan niyang talunin ng sarili. Ang sarili sa nakaraang versyon sa gitna ng isang walang katapusang maze kung saan bawat sindi ng apoy ay maaaring kumakatawan sa kanyang natitirang buhay. Ngunit sa kabila ng napaka-imposibleng advancement quest at mga kalaban na tila hindi niya kayang talunin, alam niyang hindi siya maaaring sumuko. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan ipinakita ang hindi mabilang na torch na nasa itaas na nagbibigay ngayon ng katanungan kay Soho kung ano ang ibig sabihin nito. Kaya siya ay napawika na wag mong sabihin ang lahat ng ito ay nagre-representa as a number of lives na meron siya. Dagdag pa niyang, tama ba to? Ngunit wala namang paraan para makapag-level up sa lugar na to. Sinabi ni Soho, ang rason kung bakit nabigyan siya ng hindi makatwirang quest ay dahil may error na nangyayari sa system. Kaya napagtanto ni Soho sa kasong ito na hindi garantisadong ang torch na umiilaw ngayon ay nagre-representa sa buhay niya. Ngunit hindi siya dapat susuko dahil ang tanging pagpipilian lamang niya ay ang mag-advance sa laban. Nakita ng ating bida ang random na daanan, kaya naisip niya na posibleng ang mga boss ay lilitaw lang bigla out of nowhere. At sa tingin niya, malaki ang tsansa na mayroon pang ibang boss sa ibang kwarto. Ngunit ang problema dito ay hindi niya alam kung gaano kalaki ang labyrinth style na lugar. And by the way mga lods, ang ibig sabihin ng labyrinth ay higit pa sa isang maze o gusot na daanan. Sinabi ni Soho na marami pa siyang oras, kaya sa tingin niya kung paglalaanan niya ang paghahanap sa ibang kwarto, ngunit bigla siyang napatigil dahil sa kakaibang presensya, isang toy dinosaur ang unti-unting nagpapakita sa kanya hanggang sa dumami ang mga laruan at nagpakita ang infant na si Soho habang ginuguhit siya na pinupugutan ng ulo. Sobrang nagulat ang ating bida nang nakita ang infant na si Soho, kaya siya ay napatanong kung ano ang ginagawa ng batang to dito. Lumabas ba siya sa pasilyo sa pamamagitan ng pintuang nabuksan niya kanina? Kaagad tumakbo ang ating bida upang makalayo. Subalit bigla na lamang siyang naputulan ng binte nang tumama ang toy dinosaur na sobra niyang ikinagulat. Habang lumilipad ang infant na si Soho gamit ang ruler's authority, gumagapang naman ang ating bida para lamang makalayo at hindi siya makapaniwala na nagawang ma-burst ang kanyang binti dahil lang sa natamaan nito ng laruan, kaya duda niya ginamit nito ang ruler's authority upang makapag-produce ng speed ang infant version na si Soho. Kaya napawi ka na lamang ang ating bida kung paano niya matatapos ang misyong ito ng ganito. May biglang dumating na umaapaw ang napakatinding mana at habang si Soho ay nakatingin sa infant version, nasa likod na pala ang isa pang old version Soho na nagtataglay ng napakalakas na kapangyarihan. Kaya nang nagkatinginan ang dalawa, siya ay napasabing hindi na ito kapani-paniwala at kaagad pinakawalan ng old version Soho ang napakalakas na sipa na nagpahiwalay sa ulo at katawan ng ating bida. Hinampas ni Soho ang dingding sa sobrang galit habang napahawak sa kanyang ulo dahil it's totally cheating daw para sa kanya na ang mga boss ay gumagala lang sa hallway at siya ay napatanong kung paano ito naging ganito kahirap. Dumaan din ba ang kanyang ama sa ganitong klaseng advancement quest? Gayunpaman napangiti ang ating bida dahil sa buhay pa siya. So ibig sabihin, ang napakaraming natitirang ilaw na sumisimbolo sa mga buhay ay para sa kanya. At kung ang kondisyon para matapos ang misyong ito ay talunin ang nilalang sa loob ng silid, hindi daw niya kailangang labanan ang dalawang yon. Ang kailangan niya lang gawin ay patuloy silang hamunin at maghanap ng bagong silid. Subalit sa pagbalik ng ating bida upang humanap ng ibang silid, sinalubong na naman siya ng napakalakas na suntok ng old version Soho. At kahit ang infant version Soho ay hindi siya binigyan ng kahit kaunting awa nang binaluktot ang braso niya gamit ang ruler's authority. Habang tinatamasa ni Soho ang napakatinding sakit sa paulit-ulit niyang pagbalik upang makahanap ng ibang silid, sinabi niya na okay lang kung mamamatay siya, meron naman siyang unlimited lives kung tutusin. At kung patuloy lang siyang i-challenge ang dalawang to, well siguradong makakahanap din siya ng ibang kwarto ng boss. Subalit bigla na lamang naisip ni Soho kung ano ang gagawin niya kung wala ng ibang boss room dahil sa pagkakaroon ng system error. Sinabi ni Soho ang walang katapusang buhay at kalaban na hindi niya kayang talunin kahit anong gawin niya at lugar na hindi siya pwedeng mag-level up na siyang nagdulot sa katanungan ng ating bida na wikang, ito ba ang tunay na impyerno?
Biglang naalala ni Soho ang sinabi niya kay Gray, Essel at Vero na kung magiging malakas man siya, gusto niya siya ang maging pinakamalakas. Kaya napangisngis na lamang si Soho habang dumudugo ang kanyang labi. Kumuha ng dugo si Soho gamit ang kanyang hinlalaki kasi dahil daw sa mga salitang binitawan niya na nagmimistulang mga tanikala na siyang nagtutulak sa kanya upang kumilos habang napamura. Kaya gamit ang dugo sa labi niya, susubukan ni Soho na iguhit ang labyrinth kapag siya ay namatay at gagawin niya ang lahat kung ano ang kanyang makakaya. Ang isa sa pinakamaangas at sobrang simpleng design, ang pinakabagong John Mac anime t-shirt, ang The Strongest Duo. At hindi mo pagsisisihan ng bago nating John Mac t-shirt na 220 GSM na may 100% cotton. At ang DTF na sobrang tingkad ng kulay, available na ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. And by the way mga lads, mayroon tayong promo na buy 3 plus free. Kaya huwag na nating patagalin pa, bili na. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan nagkaroon ng announcement ang Hunter Association na ipinagbabawal na ang paggamit ng Stardust sa mga Hunter. Ibinalita sa lahat ang pagiging patok ng Stardust sa mga Hunter bilang isang stimulant na walang side effect, ngunit natuklasan na karamihan sa kanila ay nawawalan sila ng alaala matapos itong makonsume. Kaya ngayon, ang mga Hunter na gumagamit ng Stardust ay sumasailalim sa mga pagsusuri. Samantala, ang Vice Guildmaster ng Grim Reaper Guild na siyang nasa sentro ng distribusyon ng Stardust ay natagpo ang patay ng mga mountain climbers kaninang umaga sa paanan ng bundok. Ang dating celebrity na kilala bilang bayani ng mga hunters ay yumanig sa mundo nang mailantad ang krimen na kanyang ginawa. Kaya ngayon, ang Grim Reaper Guild ay nasa ilalim ng investigasyon ng Hunter Association. Napahawak sa ulo si Lim Taegyo at sinabing kasalanan niya to. Kung naprotektahan lang sana niya si Lee Min-sung ng maaga, hindi sana ito mangyayari. Kaya napatagon si Chairman Woo Jin-chul na huwag sisihin ni Lim Taegyo ang sarili. Dagdag pa ni Lim Taegyo na mayroon pang bagay na gumugulo sa kanya dahil nung nahanap niya si Lee Min-sung, hindi ito mukhang normal dahil wala itong kakayahan na kayang baguhin ng kanyang anyo ng ganoon. Kaya napagtanto ni Hunter Choi na posible kayang isa itong skill na nilikha galing sa Stardust. Nasagot naman ni Lim Taegyo, hindi niya alam ngunit malaki ang posibilidad. At dagdag pa ni Lim Taegyo na nung nakita niya si Lee Min-sung, nakikipaglaban nito sa Black Mask Hunter. Kaya naisip ni Hunter Choi na baka ang Black Mask ang posibleng pumatay kay Lee Min-sung, habang si Woo Jin-chul ay napaisip kung sino ang Black Mask Hunter. Sinabi ni Hunter Choi Jong-in na ngayon lang niya napagtanto na may isang minor na sumama sa grupo na nai-report na bigla na lamang nawawala at ang pangalan ng hunter na ito ay si Song Soho na registered as a D-rank hunter. Subalit base sa sitwasyong nito, naisip din niya na may posibilidad na isa siyang pekeng listahan ng mga rehistrado. Nag-ask si Hunter Park Do-jin kung pwede ba niyang makita ang litrato. Kaya ibinigay kaagad ni Hunter Choi since kung tutuusin, involved ang bagong S-rank hunter sa insidenteng ito. Samantalang si Woo Jin-chul ay napaisip na malaki talaga ang tsansa na si Song Soho ang Black Mask Hunter. Ngunit bakit muli na naman itong nawawala? Kaya sinabi na lamang niya, Hunter Song Jin-woo. Ano ba talaga ang nangyayari kay Soho? At sana ligtas lang ito. Habang ang Apostle of Itarim may sinusubukang takpan ng kalahating mukha ni Soho sa litrato at bigla na lamang siyang napangiti nang na-realize kung sino talaga ang Black Mask Disruptor. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga mata ng ating bida habang tinitingnan nito ang mga iginuhit niyang blueprint gamit ang dugo at ipinakitang halos buong pasilyo ng dungeon ay nagawa niya ng maiguhit habang ang ating bida ay seryosong nakatingin upang paghandaan ang mga sumusunod niyang hakbang upang tuluyang tapusin ang napakahirap na advancement quest. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!